Ilang araw ang lumipas sa banal na simbahan, si Aidan ay nakatayo sa gitna ng mga deboto, inaalala ang mga pangyayari matapos ang insidente kay Huckle. Matapos ang mga kaganapan kay Mephisto, nagsimulang manghuli ang simbahan ng Holy Fire Order sa mga nakatagong mga erehe. Ipinaliwanag ni Aidan na walang katapusang mga erehe ang nahuli sa kanilang paghahanap, na nagresulta sa malawakang paglilinis sa loob ng simbahan. Ang mga pari na natrap sa ulap ng mga pangarap ni Mephisto, ay sinabihan na tinulungan ni Aidan si Ellis, ang nagising na Saintess, sa pagtalo sa mga black magician sa patio. Si Ellis ay napapaligiran ng mga masayang pari, ang kanilang mga boses ay sinasabi ang isang tunog, "Mabuhay ang Saintess." Sigaw nila, nag-blush si Ellis, ang kanyang mukha ay puno ng halo ng kahihiyan at saya habang pinupuri siya ng mga pari. Ang eksena ay lumipat kay Aidan na nakatayo sa bintana ng kanyang silid, malalim sa pag-iisip. Naisip ko, ang insidenteng ito ay nagpapaalala sa akin kung gaano pa rin ako kaina. Naisip niya, inilagay ang isang kamay sa kanyang baba. Ang mga nagtaksil sa akin sa aking nakaraang buhay ay madaling mapapatamba si Mephisto, kung sila ay nagkita ngayon, pero hindi ako kahit malapit sa pagpigil sa kanya. Kailangan kong maging mas malakas kung gusto kong makamit ang aking layunin sa buhay na ito. Isang boses ang pumagitna sa kanyang mga pag-iisip, "Ano ang iniisip mo ng seryoso?" Lumingon si Aidan at nakilala ang boses, si High Priest Kertel ay nakatayo sa likuran niya, mukhang ganap na gumaling, resulta ng banal na kapangyarihan ni Ellis. "Kertel," sabi ni Aidan, medyo nagulat, "bakit ka nandito? Mukhang ganap ka ng gumaling." Iniisip ni Aidan sa sarili, "Salamat kay Ellis." Lumapit si Kertel, habang hawak ang kanyang tungkod. "Dahil sa iyo, Aidan, nagawa naming linisin ng mabilis ang mga erehe na nagtatago sa loob ng simbahan." Tumawa si Aidan, isang banayad na ngiti ang bumalatay sa kanyang mukha. "Masaya akong nakatulong." Sa isang mapaglarong tono, idinagdag niya, "Mayroon ako talagang magandang detector ng madilim na mana." Sa kanyang isip, umuungol si Underlord sa inis, "Siguro ay dapat kong pinabayaan kang mamatay doon. Talagang nagsisimula na akong magsisi sa pagligtas sa iyo." Tumawa si Kertel sa magaan na kommentong iyon ni Aidan, ngunit mabilis siyang na naging seryoso. "Humihingi ako ng paumanhin sa pagkaantala, sa lahat ng kaguluhan sa simbahan, inabot ako ng ilang araw para makapunta rito." Pagkatapos, yumuko si Kertel, ang kanyang tinig ay mapagpakumbaba at taos puso. "Sa ngalan ng buong simbahan, nais kong ipahayag ang aking taos pusong pasasalamat sa iyo Aidan. Kung wala ang iyong tulong, wala na akong buhay ngayon, ni hindi rin namin natagpuan ang nawalang Saintess. Maaaring bumagsak na sa ruins ang simbahan mismo. Ikaw, walang pagdududa, ang tagapagligtas ng aming simbahan." Tumayo si Aidan ng tahimik, nabigla sa mga salita ni Kertel. Sa isang sandali, hindi niya mahanap ang tamang sagot. Pagkatapos, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Inilagay niya ang isang kamay sa bintana at tahimik na nagsabi, "May utang ako sa isang tao mula sa simbahan, kaya't naayos ko na ang aking utang, iyon lang." Tumaas ang kilay ni Kertel, nagtataka. "May utang ka sa isang tao mula sa simbahan. Sino kaya iyon?" Naalala ni Aidan ang kanyang nakaraang buhay, si Kertel sa kanyang kabataan, isang tiyak na tao na naisip niyang isang medyo mausisa na tao na minsang nagsabi sa kanya, walang dahilan upang tumulong sa iba. Nang marinig ito, tumawa si Kertel, ang kanyang mga mata ay nakapikit sa tuwa. "Masaya akong may isang miyembro ng aming simbahan na may ganitong marangal na pag-iisip." Si Aidan ay ngumiti, iniisip sa kanyang sarili, "Sa pagkakataong ito, nabayaran ko na ang iyong kabaitan sa aking nakaraang buhay, matanda, at may interes pa. Ngayon, pantay na tayo." Lumapit si Kertel kay Aidan, isang mas seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. "Aidan, may isa pang bagay akong kailangang talakayin sa iyo." Tumingin si Aidan sa kanya ng may kuryosidad, napansin ang pag-aalala sa mga mata ni Kertel. "Narinig ko mula sa mga miyembro ng simbahan kung bakit ka orihinal na nandito," sabi ni Kertel. "Si Saintess Ellis ang hinaharap ng aming simbahan. Ayon sa aming mga tradisyon, kailangan niyang manatili rito upang makatanggap ng tamang edukasyon, isang bagay na wala pa siyang pagkakataong gawin hanggang ngayon." Ang tono ni Kertel ay naging malungkot habang nagpapatuloy siya,
ngunit isinasaalang-alang niya ang mga pagpatay sa mga may stigma 10 taon na ang nakakaraan, at ang kamakailang insidente kay Mephisto. Maliwanag na nabigo na ang aming simbahan sa mga tungkulin nitong protektahan siya, at panatilihin ang aming kredibilidad. Sa tingin ko, hindi tama na pagtuunan ng pansin ang hinaharap ng simbahan sa kapinsalaan ng Saintes. Hindi natin siya dapat hadlangan. Nakakunot ang noo ni Aidan, medyo naguguluhan ngunit naiintriga sa mga salita ni Kertel. Ano ang iminumungkahi mo? Ngumiti si Kertel ng mahinahon, na nalalaman ang pag-aalinlangan ni Aidan. Pagkatapos ng maraming talakayan, nakagawa kami ng desisyon. Magtatayo kami ng sangay ng banal na simbahan sa teritoryo ng Remes. Sa ganitong paraan, makakatanggap si Ellis ng kanyang pagsasanay roon habang mananatili sa Remes, sa ilalim ng proteksyon ng iyong pamilya. Napamaang si Aidan sa gulat, ngunit mabilis na naisip ang bigat ng alok ni Kertel. Isang sangay ng simbahan sa Remes, naisip niya ng seryoso. Napakalaking bagay niyan. Tanging sa mga rehiyon ng kapangyarihan at impluensya lamang nagtatayo ang simbahan ng mga sangay. Ang isang sangay sa Remes ay simbolo ng lumalakas na puwersa ng pamilyang Remes. Tumango si Kertel. Oo, isang karangalan para sa iyong pamilya at simbolo ng tiwala. Masisiguro mong makakakuha si Ellis ng edukasyon na kailangan niya habang pinapanatiling ligtas siya. Lumipat ang eksena sa isang nakahiwalay na lugar sa gitna ng kagubatan, kung saan dalawang lalaki ang nakatayo sa tabi ng mahamog na lawa. Isang lalaki ang nakakross ng kanyang mga braso sa harap niya, ang tingin ay nakatuon sa tubig, ang isa ay nakatayo sa likuran niya, ang mga braso ay nakafold sa likod. May kutob na magkakamali ang Crimson Knight sa ating mga plano, sabi ng unang lalaki, ang tono ay malamig at naiirita. Laging emosyonal at clumsy siya sa kanyang trabaho. Hindi na tayo makapagkamali pa. Kailangan nating maging labis na maingat. Hindi na dapat tayo muling mabigo pa. Ang mga mata ng unang lalaki ay kumikislap sa masamang intensyon. Kailangan nating matiyak na si Lord Sylveta ang susunod na Archduke. Wala nang makakapigil pa sa atin. Ilang araw ang lumipas. Si Aidan at Lo ay nakaupo sa loob ng isang karwahe. Ang tunog ng mga gulong na kamakalabog sa ilalim nila habang dumadaan sila sa isang makipot na kalsada. Mukhang pagod si Lo, hawak ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay upang manatiling nakatayo, gamit ang talim ng espada bilang suporta sa kanyang bigat. Mapatla ang kanyang mukha, at tumutulo ang pawis mula sa kanyang mukha. Nakita ito ni Aidan at biglang tumaas ang kanyang inis. Ikinross niya ang kanyang mga braso at tinanaw si Lo ng galit. Ba't parang mas nahihirapan ka pa kaysa sa akin? Tanong ni Aidan. Si Lo, natakot na makita ang inis sa tono ni Aidan, ay hindi agad nakasagot. Hindi naman. Bakit nga ba ako mahihirapan? Sagot niya, habang mabilis na tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Nag-iling si Aidan at tinitigan si Lo habang ito'y nagsusumikap. Sabi ko nga sa iyo, magtago ka at mag-scout ng bilang ng mga kasapi ng Chaos, pero anong ginawa mo? Nabalot ka ng isang spell o kung anong kabaliwan tulad nun. Salamat at nahuli namin silang lahat. Ang mukha ni Aidan ay naging seryoso. At sinabi na si Lo pa nga ay nagmakaawa kay Alice para matulungan tayo. Tumungo siya at malalim na huminga. Pakiramdam ay nauubos na ang kanyang pasensya. Kailangan kong gawing mas mahirap ang training mo pagbalik natin. Laking gulat ni Lo. Anong? Napasigaw siya sa panik, at nang mag-iba ang usapan, mabilis niyang tinanong, by the way, saan mo itinago yung mga rewards na ibinigay ng simbahan? Sigurado akong marami iyon. Sa isipan ni Lo, bumalik ang alaala sa mataas na pari, si Kertel, na ipinakita sa kanila ang isang bundok ng mga gintong barya. Naalala niya kung paanong kumislap ang mga mata ni Aidan at halos magtubig ang laway sa sobrang saya sa nakita niyang yaman. Ipinakita ni Aidan ang isang maliit na pouch mula sa kanyang tagiliran. At sinabi, nandito lahat ng mga rewards. Nakita ni Lo ang pouch at nagulat. Ha, subspace pocket ito, sabi niya. Bihirang item ito, hindi matutuyot o magkakaroon ng kalawang ang mga bagay na ipapasok dito. Talaga bang binigyan ka ng mataas na pari ng ganito kapresyosong gamit? Tumawa si Aidan at halatang tinatangkilik ang moment. Kasi, isa tayo sa top 3 churches, may mga perks talaga. Habang ini-inspect ni Aidan ang mga gamit na inilabas mula sa pouch,
hindi maiwasang magtaka si Lo. Marami pa tayong ibang nakuha, tulad ng fairy silk, patuloy ni Aiden. Ngunit habang isinusuri ni Aiden ang bawat item, may isang bagay na nakatawag pansin. Isang bagay na naglalabas ng mahinang kulay lila. Isang itlog na mas malaki sa karaniwang itlog, na may kakaibang aura na umiikot dito. Anong klaseng itlog kaya ito? Tanong ni Aiden habang itinaas ito, sabay tiningnan si Lo ng may kuryosidad. Naguguluhan, nilapitan ni Lo ang itlog at inilapat ang kanyang kamay dito. Agad niyang naramdaman ang kakaibang mana na nagmumula rito. Kasing laki ito ng itlog ng ostrich, sabi ni Lo, pero sa ganitong klase ng mana, malabo yatang normal lang ito. Tumango si Aiden, pareho silang naguguluhan. Oo, nahanap ko ito sa isang kakaibang silid sa simbahan, pati na rin ang isang lumang libro, kaya dinala ko na lang ito. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Ngumiti si Lo, nakatutok ang kanyang atensyon sa libro. May libro kasama nito. Baka nandun ang sagot kung anong klaseng itlog ito. Bumalik ang tingin ni Aiden sa itlog at lalong naging kuryoso. Sana nga, kung anuman ito, hindi ito ordinaryo. Naglakbay ang isip ni Aiden habang naaalala ang sandali na nahanap niya ang silid na iyon sa simbahan. Sinubukan niyang basahin ang lumang libro, ngunit mabilis na sumuko. Sinubukan kong basahin ang libro, pero hindi ko maintindihan, aniya kay Lo. Isinulat ito sa isang wika na hindi ko alam. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lo, at nagkaroon siya ng kaba. Sandali lang, nagsalita siya ng may panginginig. Sabi mo nahanap mo ang itlog sa isang kakaibang silid kasama ang libro, hindi mo ba ninakaw yun sa simbahan? Umiwas ng tingin si Aiden, tila naguguluhan at hindi makatingin kay Lo. Nagpawis siya sa mukha. Hindi ko eksaktong ninakaw, paliwanag ni Aiden. Nakita ko lang yung silid, at parang walang nakapasok doon ng maraming taon. Kaya kinuha ko. Tumayo si Lo, ang boses ay tumaas na puno ng pagkabahala. Young Master, hindi pwedeng basta magnakaw ka ng bagay mula sa simbahan. Kahit ikaw pa ang tagapagligtas nila, hindi nila to palalampasin. Kailangan natin ibalik agad yung itlog. Agad na itago ni Aiden ang itlog sa likod, pinuprotektahan ito. Paano kung mag-hatch ito at maging gansa na nangangitlog ng mga gintong itlog? Biro ni Aiden, sinusubukang magpatawa. Hindi natawa si Lo. Tumitindi ang kanyang anxiety habang papalapit na sila sa kanilang destinasyon. Bumaba ang temperatura at nagsimula ng matabyunan ng nyebe ang mga puno. Nang bumaba sila mula sa karwahe, parehong nanginginig sila sa lamig. Ang ginaw, daing ni Aiden habang pinapahid ang kanyang mga braso para magkainit. Ang hangin ay humuhugong sa nagyayalong tanawin habang nakatayo sila sa harap ng mga pintong ng lungsod ng Hammer, kabisera ng Sidas Territory. Nalito si Lo, hindi ba't pauwi na tayo? Seryoso ang ekspresyon ni Aiden at tiningnan si Lo. Hindi ko naman sinabi na babalik tayo sa teritoryo natin. Nagkulay pula ang mukha ni Lo, kahit na sobrang lamig. Pero sinabi mo na pag-uwi natin, papahirapan mo ako sa training. Ang pawis ay tumulo mula sa kanyang noo, isang hindi inaasahang tanawin sa malamig na panahon. Ngumiti si Aiden at pinigilan ang pagtawa. Talaga ba, excited ka na sa impyernong training? Binaba ni Lo ang ulo at isang luha ang lumabas. Hindi, bulong niya, sabay mabilis na pinunasan ang luha habang patuloy sila sa paglakad. Nag-ipon ng lakas si Lo upang magtanong, bakit nga tayo nandito? Makikipagkita ka ba kay Margrave Sedes? Pinabilis ni Aiden ang lakad, ang tinig niya kalmado ngunit may layunin. Oo, makikipagkita ako sa kanya, pero hindi yun ang tunay na dahilan ng pagpunta ko rito. Nagtataka si Lo. Ano pala ang dahilan? May mga negosyo ako sa Forest of Death na nasa loob ng Sidas Territory. Nang marinig ito, nagulat si Lo at parang nangilabot. Forest of Death? Anong klaseng negosyo ang mayroon ka sa ganung lugar? Naalala ni Aiden ang kanyang pag-uusap kay Joseph, at ang mga ngalakal, na nagsabi sa kanya na ang mga espiritu ng sinaunang puno ng mga Ents ay sinasabing naninirahan sa Forest of Death. Binanggit ni Joseph na kailangan ng mga luha ng mga Ent upang makagawa ng mataas na antas ng elixir. Bumaling si Aiden kay Lo at ipinaliwanag, kakailanganin ko ang mga Ent upang makagawa ng pinakamataas na antas ng elixir.
Nang makarating sila sa Sedes territory, dalawang gwardya na nakatayo sa gate ang nagtutok ng kanilang mga sibat at hinaranggan ang kanilang daraanan. Isang gwardya ang tiningnan si Aiden nang may pagdududa at malupit na sinabi, "Huwag kang gagalaw. Teritoryo ito ng Sedes. Kasalukuyang wala ang Lord at walang mga dayuhan na pinapayagang pumasok maliban kung may naunang appointment. Bumalik ka na lang sa ibang araw." Bago pa makasagot si Aiden, biglang sumabog ang galit ni Lo. "Alam mo ba kung sino kausap mo?" Sigaw niya. Ito si Aiden Remes, panganay na anak ni Lord Remes. Nandito siya para makita si Margrave Tirith, kaya't magbigay daan ka na. Namutla ang mga mata ng gwardya sa pagkabigla nang marinig ang pangalan, pero sa halip na magbago ang kanilang ekspresyon, lalo pa itong naging masama. Nalilito si Aiden kung bakit mas galit pa sila ngayon. Biglang sumambulat ang boses ng Underlord sa isipan ni Aiden, "Tinutokso ka ba o talagang hindi mo alam? Ang tingin nila sa'yo, ikaw ang demonyong nagnakaw ng yaman ng kanilang pamilya, ang Beelzebub Sword, at hindi lang iyon, ikaw ang basura na binugbog ang anak ng kanilang Lord sa Royal Banquet." Napangisi si Aiden. Halos nakalimutan ko na iyon, sabi niya nang walang pakialam. Kaya pala sila galit na galit. Nagkaroon siya ng nakakalokong ngiti. Baka pwede kong gamitin iyon para makapasok. Dahan-dahan niyang inilabas ang Beelzebub Sword. Muling bumulong ang boses ng Underlord, ngunit ngayon ay may kabang tono. "Anong balak mo ngayon? Nakakabahala ka," sabi nito. Habang itinutok ang espada para makita ng mga gwardya, mas lumawak pa ang ngisi ni Aiden. "Papayagan niyo ba akong pumasok kung ipapakita ko sa inyo ang sword na ito?" Tanong niya ng kalmado. "Narinig ko na may isang mahalagang tao sa teritoryo niyo na dati may-ari ng espada na ito." Nag-alab ang mukha ng mga gwardya ng galit nang makilala nila ang Beelzebub Sword. Ang isa sa kanila ay hinigpitan ang hawak sa kanyang sibat at nagngangalit ang mga ngipin. "Napatunayan na namin ang iyong pagkakakilanlan, young Master Aiden," sabi niya sa pagitan ng mga ngipin, "pero gaya ng sinabi ko, wala ang aming Lord. Kailangan mong bumalik na lang sa ibang araw." Ipinasok ni Aiden ang espada sa kuluban ng kanyang sinturon, at nagsimulang mag-isip ng mga plano. Bakit kaya hindi gumana ang paraang iyon? Bulong niya sa sarili. Mukhang wala na akong ibang paraan. Tumingin siya muli sa mga gwardya. "Talaga?" tanong niya ng medyo mabangis. "Paano naman si Tayon?" Lalong nagdilim ang ekspresyon ng gwardya. Si Young Master Tayon ay abala rin. "Kung wala kang appointment, umalis ka na. Kung magpapatuloy kang maghasik ng gulo, wala kaming ibang choice kundi gumamit ng puwersa." Galit na sumulong si Lo at inabot ang hawak na espada. "Paano mo magugustuhing magsalita ng ganito sa aming young master?" Bulalas niya. Pero bago pa makapagpatuloy si Lo sa pag-aaksyon, itinaas ni Aiden ang kanyang kamay, hudyat na itigil ito. Napasimangot si Lo ngunit pinigilan ang sarili, galit na galit. Tiningnan ni Aiden ang mga gwardya at nagsimulang ngumiti. Naiintindihan ko," sabi niya, sabay kunwaring nag-iisip habang binabalangkas ang susunod niyang hakbang. Habang naglalakad papalayo mula sa gate, sinabi ni Aiden nang walang pakialam, "Wala na yatang magagawa." Ang mga gwardya ay nakahinga ng maluwag at ngumiti. Isa sa kanila ay nagbulong, "Dapat kasi umalis na lang siya kanina, baka scammer lang." Naglakad si Aiden ng ilang hakbang pero huminto siya at bumalik sa harap ng gate na may mapanuksong ngiti sa mukha. Tinanong siya ni Lo, "Ano bang plano mong gawin ngayon?" Ngumiti ng mapanukso si Aiden at nagsabi, "Kung kailangan ko ng appointment para makapasok, gagawa na lang ako ngayon." Bigla na lang huminga ng malalim si Aiden, tumaas na parang inihahanda ang sarili para sa isang malaking eksena. Tinanong siya ng isa sa mga gwardya, "Anong ginagawa niya?" Tumawa ang isa pang gwardya. "Mukhang nag-e-eksena siya kasi hindi natin siya pinapasok. Pwede siyang magtangkang magulo, pero..." Pinutol siya ni Aiden. Sumigaw si Aiden ng malakas, "Kamusta na ang ulo mo, Tayon, matapos ko kayong talunin?" Ang tinig ni Aiden ay napakabigat at malakas, kaya't napilitan si Lo na takpan ang kanyang mga tainga sa sobrang lakas. Ang sigaw ni Aiden ay umabot at umalangaw sa buong Sedes territory. Sa loob ng fortress, maririnig ang pamilyar na boses na sumagot. "Aiden Remes, you rascal!" Si Aiden, na nakangiti ng malapad, ay ipinasok ang mga kamay sa kanyang mga bulsa at tumingin sa mga gwardya.
Well, may appointment na ako, darating na siya, sabi niya. Ang mga mata ng mga gwardya ay lumaki sa gulat. Ang mga ito'y pawis na pawis habang nakatingin sa kuta, at ang mga ekspresyon nila ay puno ng takot. Ilang sandali lang, narinig nila ang tunog ng pagtakbo ni Tayon nang mabilis papunta sa gate, ang galit na boses nito'y umaabot sa buong paligid. Si Aiden ay nanatiling kalmado at nakangiti habang sinubukang pakalmayan ang sitwasyon. Tayon, matagal na tayong hindi nagkita, wika niya, sabay ngiti. Habang hawak ni Tayon ang damit ni Aiden na galit, itinuro ni Aiden ang mga gwardya. Sabi nila pwede akong pumasok basta may appointment, kaya wala akong magawa kundi tawagin ka. Si Tayon, na ngayon ay mas galit, ay humarap at tumingin ng masama sa mga gwardya, na nanginginig sa takot. Ang pawis ay dumadaloy mula sa kanilang mga mukha at ang isa sa kanila ay napabuntong hininga. Mali lang po yun, nagka-misunderstanding lang po, sabi ng isa sa kanila. Si Aiden, na parang walang nangyaring masama, ay patuloy na masaya. Pwede ba tayong mag-usap sa loob? Tanong niya. Si Tayon, hawak pa rin si Aiden sa kwelyo at nanginginig sa galit, ay hindi agad sumagot. Ramdam na ramdam ang frustrasyon sa kanyang mga mata. Ang eksena ay lumipat sa reception room ng pamilya ng Sedes. Si Aiden ay nakaupo ng komportable sa isang marangyang leather sofa, kalmado at tila walang alalahanin, habang si Tayon ay nakaupo sa kabila, kitang-kita ang galit. Si Aiden, na parang walang pakialam, ay nagtanong, Tayon, totoo bang sobrang abala ni Margrave? Narinig ko, parang nasa business trip siya. Si Tayon, na nag-aalala, ay sumagot, ang tatay ko ay nasa Slaughter Tower ngayon. Mukhang may kakaibang nangyari sa Wasteland of Death, na pinamamahalaan din ng Slaughter Tower. Pinaghihinalaan nila na ang High Troll na nakita sa teritoryo nyo ay galing doon. Narinig ito ni Aiden at nag-isip. Slaughter Tower. Kakaibang mga pangyayari nga. Malapit na sigurong maglabasan ang mga calamity level na mga halimaw, pati na yung mabangis na dragon. Sa buhay ko noon, abala ako sa mga biglaang kaganapan na yun, kaya wala akong oras alamin kung anong nagdudulot sa mga yon. Pero ngayon, alam ko na ang lahat. Kailangan ko lang maging mas malakas at hanapin ang pinagmulan. Kailangan ko itong pigilan bago pa mangyari. Habang iniisip ito ni Aiden, tinanong siya ni Tayon, bakit ka nga ba nandito sa teritoryo namin? Si Aiden ay mabilis na sumagot, gusto kong pumunta sa Forest of Death. Ang mga mata ni Tayon ay lumaki sa gulat, habang iniisip ang panganib ng lugar. Alam mo ba kung anong klaseng lugar yun? Ang buong kagubatan ay puno ng lason, puno ng mga undead, at mga lason na halaman at halimaw, sabi niya. Si Aiden, na may ngiti sa mukha, ay itinukod ang kamay sa baba. Kaya ko nga gusto doon. Kailangan ko ng mga bihirang halamang lason na tanging doon lang tumutubo. Si Tayon ay yumuko, halatang naiinis, habang ang pawis ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mukha. Alam ko hindi ka normal, pero kakaibang libangan yan, bulong niya. Pagkatapos, iniangat ni Tayon ang kanyang ulo at tiningnan si Aiden ng seryoso. Pwede bang tigilan mo na yan? Nag-expire na yata ang swerte mo, sabi niya, habang ang mga mata ay nagiging seryoso at may babala. Hindi ka pwedeng pumasok sa Forest of Death.